na dahil naglagay na ng mid-range cruise missiles launchers ang mga Amerikano sa Pilipinas, sila rin magdi-deploy na rin. So balik po tayo sa panahon na napakataas na naman ang posibilidad na magkakaroon po ng engkwentro, hindi lang po sa panig ng China at Amerika, pero kasama na rin po ang Russia. Kinailangan na yung relasyon natin sa China po pwedeng maging solusyon dun sa problema ng ekonomiya. Alam naman kasi natin na ang China ngayon ang pinakamalaking namumuhunan sa buong mundo, lalong-lalo ayaw ng mga Pilipino ng gera. Dahil nung huling gera na pandalawang pandaigdigan digmaan, ang Maynila po ang pangalawang pinakanasirang syudad sa buong mundo. Sunod lang tayo sa Warsaw. So bakit natin nanaisin na maulit muli yun kapag nagkaroon ng putukan sa panig ng China at ng Amerika? At itong putukan pong ito ay talagang posibilidad na. Dahil nga po, pinayagan natin ngayon ng mga Amerikano na mag-deploy ng mid-range missile launchers dito sa Pilipinas na naging mitya ng kamuntik ng mangyaring nuclear war sa panig ng Amerika at ng Russia. At ito'y naabatan lamang nung parehong Russia at Amerika ay nagkasundo na i-withdraw at aalisin nila yung mga mid-range missile launchers na yan. Pero ngayon po, nagbabala na nga si President Putin na dahil naglagay na ng mid-range cruise missiles launchers ang mga Amerikano sa Pilipinas, sila rin magdi-deploy na rin. So balik po tayo sa panahon na napakataas na naman ang posibilidad na magkakaroon po ng engkwentro, ng gera, hindi lang po sa panig ng China at Amerika, pero kasama na rin po ang Russia. Kinailangan na himukin ni dating Presidente Duterte si Presidente Marcos Jr. na magtrabaho. Dahil ang sentimiento ng taong bayan, ito naman po ay lumalabas dito sa latest survey ng Publicus, ay parang hindi niya ginagawa ang kanyang trabaho. Ang trabaho niya, pangunahin dyan, ay bigyan ng mas mabuting antas na kabuhayan ng ating mga kababayan na hindi nararamdaman dahil napakataas nga ng presyo ng bilihin, kulang ang trabaho at napakababa ng mga sahod. Pero sa kabila niyan, parang unang-una, nadadalas ang biyahe. Pangalawa, nadadalas ang mga party. Ngayon, lantad na naman sa social media yung pagkakanta at pagsasayaw at pagdidiwang ni Presidente Marcos Jr. sa panahon nga na pinakamatindi naman ang pagkagutom sa kasaysayan ng Pilipinas sa kanyang administrasyon. So talagang lumalabas na hindi masaya ang taong bayan sa trabaho ni Presidente Marcos Jr. Dahilan kung bakit hinimok pa ni dating Presidente Duterte na magtrabaho siya. Dahil kung hindi siya magtatrabaho, lalong lulubog ang antas ng kabuhayan ng mga Pilipino, lalo tayong maghihirap. So ang punto naman ni Presidente Duterte, nung siya ay nahalal, binigyan naman siya ng pagkakataon na manilbihan. Kaya nga lang, sa ngayon, walang ebidensya na talagang siya ay nagtatrabaho. Dahil otherwise, nagkaroon sana ng solusyon dun sa ilang mga pangunahing problema ng ating bayan. At sa kabila ng kawalan ng aksyon doon sa mga pangunahing problema sa tingin ng ating mga taong bayan, ito pa nga ang nangyayari. No? Mukhang magsisimula pa tayo ng gera na magdudulot na mas matinding pang paghihirap sa ating mga kababayan. Attorney, isa nga sa top 3 issues na nais patugunan ng taong bayan sa Marcos government is itong korupsyon. Attorney, lumalabas sa survey, parang senyales po na ang taong bayan ay gising na gising at alam nila ang tunay na nangyayari dito sa pamahalaan natin na may nangyayari talagang korupsyon. Yan ay bagong finding na isa sa pangunahing problema sa tingin na ating taong bayan ay yung korupsyon. At ito'y nakakabahala din dahil ang gobyerno ng kanyang ama, si Marcos Sr., isa sa kadahilanan na yan ay pinalayas ng taong bayan ay doon din sa issue ng korupsyon. So ngayon nakikita natin na parang umuulit ang kasaysayan. No? Kasi nga nakikita ng taong bayan na kaunti lang nakikinabang doon sa paglago man ng ekonomiya kung talagang lumalago. No? Hindi nararamdam ng mga nakakarami at ang perception pa nga is bumalik yung cronyism. Yung mga malapit sa pamilyang Marcos, sila uli ang mga yumayaman. No? At syempre maraming mga issue ng korupsyon na hindi naman nagkakaroon ng kahit anong pananagutan. At ang masakit pa rito, nai-involve ang mga pamilya ng First Family at yung mga taong napakalapit sa kanila na wala namang aksyon na ginagawa. So,
nakakabahala po yan ang aking pagkakaalam, no, na yung korupsyon ay naging top 3. Ang palagi natin nakikita ng top 3 is yung inflation, kawalan ng trabaho, mababang sweldo. So bagamat nandyan pa rin yung tatlong yan doon sa concern sa economy, talagang ngayon, malinaw na tinatanaw din ng problema ngayon ng ating mga kababayan ang issue ng korupsyon. At kaugnay nga yan, Attorney, ay bumaba po yung approval rating ni President Marcos from 64% ay naging 62% na lang. At sabi ng Publicus na sa pahayag survey, 3 issue po ang nakakaapekto sa performance ratings ni President Marcos. At yan yung inflation, issue sa West Philippine Sea, at pasok pa rin po sa top 3 itong korupsyon. Yan po ay nagpapababa, no? So pati yung issue ng West Philippine Sea, imbis na magpataas ng kanyang rating, patuloy na nagpapababa. Paano naman kasing tataas ang rating dyan? Nagtatapang-tapangan tayo, tapos biglang magpapadala tayo ng Special Action Forces ng Navy laban sa Coast Guard ng China, at hindi naman tayo nanaig, no? So syempre, parang napahiya tayo doon sa ginawa natin, no? And yet, ito yung presidente na ayaw tanggapin kung ano man yung naging patakaran na ng mga nauna ng administrasyon sa kanya. Ulitin ko, itong West Philippine Sea, hindi ito bagong problema. Ito yung naging problema na ng lahat ng presidente mula noong inangkin natin ang Kalayaan Group of Islands sa panahon ng ama ni Marcos Jr., no? Hindi na po natapos yung hidwaan na yan. At yung arbitration na palagi nating sinasabi na tayo na naig, yan ay nagbigay-linaw lamang sa issue na ukol sa karagatan, at hindi po yan ukol sa mga pinag-aagawang mga isla. Attorney, dahil pasok po sa top 3 issues itong West Philippine Sea na nakakaapekto sa performance rating ni President Marcos, ibig po bang sabihin ito ay kailangang baguhin ng administrasyon itong foreign policy, kasulukuyang foreign policy na ipinapatupad nila, at ibig rin po bang sabihin ito ay hindi po epektibo yung ginagawa nila in dealing with with the issues with China? Well, hindi lang dapat talaga baguhin dahil sa naging resulta ng survey. Kung hindi, itong survey nito nagpapakita na yung relasyon natin sa China po pwedeng maging solusyon dun sa problema ng ekonomiya. Alam naman kasi natin na ang China ngayon ang pinakamalaking namumuhunan sa buong mundo, lalong-lalo na dito sa rehiyon natin sa Southeast Asia. Bakit? Kasi karatig bayan lang tayo, mga karating bansa lang tayo ng China. Yung napakabilis lumago na ekonomiya ng Vietnam, Thailand, Malaysia, at pati na yung mga lugar gaya ng Laos, Cambodia, yan po ay mga masisiglang ekonomiya dahil namumuhunan po ang China, hindi lang sa industriya, kundi sa infrastruktura, sang-ayon doon sa tinatawag nilang Belt and Road Initiatives. Habang nakagawa na po ng isang buong riles ang China na naglilink sa Laos at China, at ginagawa po ngayon ang riles ng tren na maglilink sa Malaysia, Thailand, all the way to China, ang tanging natanggap lang po natin ay 3 tulay dito sa Ilog Pasig River sa China. Dahil nga ang pananaw ng mga China, masama ating relasyon at hindi sila dapat tumulong. Samantalang kung inaayos natin ang ating relasyon sa China, hindi lang yan magbibigyan ng kumpiyansa dun sa mga namumuhunang mga Chino na bumalik sa Pilipinas at mamuhunan dito. Yan din ay magiging dahilan para mabigyan pa tayo ng mas maraming proyekto sa aring nga dun sa Belt and Road Initiative ng China. Pero ang naging panawagan ko naman sa mga Chino, wag nilang ubusin ang kanilang mga proyekto sa Belt and Road Initiatives dun sa mga bansa na kaibigan na nila. Kinakailangan talaga nilang magdala ng napakaraming proyekto sa Pilipinas para naman lumambot ang puso at isipan ng mga Pilipino na talagang binrainwash ng mga Amerikano na kalaban ang lahat ng dayuhan maliban na lang sa Amerika. So, ang solusyon doon sa mga tingin ng taong bayan na pangunahing problema ng bayan yung mas mabuting relasyon sa isang bansa na po pwedeng mamuhunan at po pwedeng makatulong na magkaroon tayo ng mas masiglang ekonomiya na siyang nangyayari naman doon sa ating mga karatig bansa gaya ng Vietnam, Thailand, Malaysia, and Indonesia. And attorney, speaking of itong sa China and sa Estados Unidos, nagkaroon din sila ng laman ng survey itong Publicus Asia. Kaugnay sa saan ba dapat hindi pa yan ibang slide pa muna. Itong may kaugnay